Hi Air Signs, Gemini, Libra, Aquarius. Welcome to Mystic Queen PH. At ito ang inyong daily gabay for February 7, 2024. This is a general reading. Just take what resonates. Watch your Sun, Moon, Rising, Venus for other messages. And thank you sa lahat ng mga sumusuporta dito sa ating channel. Just a reminder, gamitin nyo lamang ang reading na to bilang gabay. Pa-follow, like na rin na ating Facebook at TikTok. Lahat po yan, Mystic Queen PH. And of course, like, share, subscribe dito sa ating channel para lagi kayong updated sa ating mga readings. And please check out my Shopee, available ang mga protection and prosperity items, bracelets, zodiac sign bracelets, and many more. Link on the description. Okay, let's see, air signs. Ano ang gabay message? Mother Earth. Okay. Manifestation and creativity. Wow, ganda. Okay, so air signs, no? You are being encouraged na mag-spend ng time sa nature. Oo. So I think pwede ngayong araw na to or sa mga susunod na araw kayo ay mag-spend ng time with nature. Kahit yung simpleng pagpunta sa park, pagpipiknik with your family, no? As long as you are connected sa nature, nasa labas ka, pwede ring nakayapak ka, naglalakad sa damuhan. Oo, ganun. To ground yourself. Para ma-release mo yung mga negative energies around you na nakaapa ka sa lupa. Literal. Oo. So, you are also manifesting something ngayong araw na to, no? Marami ka ngayong gustong ma-achieve. Tingnan natin kung ano tong minamanifest mo. Uy, okay. 9th house. Oh, yung iba sa inyo minamanifest nyo yung pag-travel. Oo. Makapagtrabaho sa ibang bansa or yung iba makapag-aral, no? Makapag-enroll kayo dun sa course na gusto nyo. Pwedeng short course yan, pwedeng online course. And this is also about your spirituality. You are manifesting na maging spiritually awakened. Ayan. And with the creativity here, I think you are opening up, no, sa iyong mga talento and skills and gifts, abilities. Kasi yung iba, 'di ba? Let's say nasa corporate world ka, tapos especially if you're in the manufacturing na routinary na yung ginagawa, no? Na paulit-ulit. So, syempre, may mga pagkakataon na hindi na natin na-explore yung ating mga iba pang kakayanan. So, for some of you air signs, you will explore other career, pwedeng other ways to, mga iba't ibang paraan para magamit mo yung iyong talento. Yan. Yung abilidad mo, God-given talents. Let's see your overall energy, air signs. Oh, 9 of Pentacles. So, financial stability for some of you, no? Yung iba talaga gusto mag-aral. Higher learning to. Yung tipong gusto nyo magpatuloy ng master's degree, doctorate's degree, or gusto nyo lang mag-add ng bagong knowledge, especially na may kinalaman sa finances or business. You have the 8 of Swords. May pumipigil sa inyo. Pero, hindi kayo magpapapigil with the Tower. Maaring merong mga tao sa paligid mo na, yung bumubulong sa'yo na, ay, wag mong gawin yan, or hindi yan magiging mabuti para sa'yo, may hirapan ka lang. Oo. So, wag nyo silang pakinggan kasi kaya mo. Oo. So, I think you are going to break free, no, from these limitations kasi yung mga tao na nag-bring down sa atin, no, humihila sa atin pababa. Yan yung mga mga dahilan din na minsan nagpapatalo tayo sa sa sarili nating iniisip na baka, hindi nila minsan kasi iniisip nila na you're never good enough, parang ganyan. You get my point? Oo. Na may mga taong magdi-discourage sa'yo, no? Na wag mong gawin ang isang bagay. Or hindi ka magiging magaling dyan. Or hindi ka uunlad dyan. Kasi hindi nila kaya yon. Pero ikaw kaya mo.
'Diba? So, mas magtiwala at maniwala ka sa sarili mong kakayanan. Okay, so let's see your money, the death card. Ang dami nagtatransform in terms of career, money, no? You have the Ten of Swords, the Two of Pentacles. Alam nyo, pagdating sa kaperahan ninyo, medyo mahirap man sa ngayon, no? Pero, kakayanin. Yung iba kasi parang may hinahabol kayo na quota, hinahabol kayo na income, especially if you are in a business or nasa sales kayo, sales and marketing. So, gusto nyo talaga na, may ma-reach kayo na goal. Makuha nyo yung target ninyo na income or target sales for the day or for the week or for the year, no? And then, very tight yung competition dito, but I think, ikaw ay naninindigan na maging matatag dito sa iyong career, sa trabaho mo. Meron at merong i-challenge ka sa kakayanan mo. Yung tipong sasabihin na, hindi ka naman ganun kagaling eh. Oo, ganun. So, huwag niyong hayaan na maapektuhan kayo noon, maimpluwensyahan kayo ng mga taong to. Dahil sila ay, panggulo. Dinidistract ka lang sa goals mo. So, there's definitely an ending and a new beginning when it comes to your career, business, sa iyong finances. So, matatapos rin, ang nakikita ko rito, matatapos yung paghihirap ninyo eh. Dahil merong mag-open na bagong opportunity sa inyo na kung saan mas makakaluwag na kayo pagdating sa kaperahan. So, tingnan natin yung love life. And also, mag-ingat sa sa offers ngayon na investment, no? Make sure na inaral mo, ni-research mo, no? Ang isang investment offering. Sa love life, okay, you have the Eight of Pentacles, the Fool, and the King of Cups. I see someone that is very supportive, no? Suportado ka ng person mo. Mahal ka ng person mo. Kumbaga, kung ano yung decision mo sa buhay mo, sa career mo, sinusuportahan ka niya. And, maaring, rin siya, katuwang mo, no? Sa mga ipupurso mo sa buhay. For some of you, kung kayo single, meron ditong nag-a-admire sa inyo from afar. So, ibig sabihin, ina-admire ka lang niya sa malayo, hindi mo alam na may gusto siya sa'yo. Pwedeng sa trabaho to, no? Katrabaho mo or kasama mo sa industriya na yan. Nagugustuhan ka niya kasi ikaw ay, spontaneous, no? Kumbaga, walang dull moment sa'yo. Gustong-gusto niya yung personality mo. Kaya ka nagugustuhan ng person na to. I think, pwedeng mag-open up to sa'yo the moment na malaman niya na meron ka ring same feeling sa kanya. Pero hanggat hindi siya sigurado sa nararamdaman mo sa kanya, hindi to mag-open up sa'yo. So, kumbaga, magpapakiramdaman lang kayo ng person na to. Okay? So, that is your reading, air signs. Thank you so much and bye!